guys, ito na naman po si Kuya Art, yan. Nais ko sa inyo na sabihin nyo ang buhay natin bilang isang Kristiyano. No? Nakakatuwa na maging isang Kristiyano at maging bahagi sa kaharian ng Diyos. Pero, nakakalungkot sa ating mga Kristiyano, yung buhay natin na akala natin Kristiyano tayo, akala natin na tayo ay maliligtas, hindi na natin pinapansin yung mga ginagawa natin. Hindi na natin nakikita kung tayo ba ay nalilis na sa kalooban ng Diyos. Maraming tao ngayon, maraming Kristiyano ngayon, o anumang mga isekta ang pananampalataya, pero Kristiyano sila, nalilis na dahil nakapokus na sa maraming bagay, katulad ng social media, sa maraming bagay. Nalalayo na tayo doon sa daan na nais ng Diyos sa atin. Napupunta na tayo sa mga nag-iisip na tayo na nais natin yumaman, nais natin umunlad ang buhay, gusto natin magkapera. Walang masama doon. Pero ang masama dito, nalalayo tayo sa Diyos dahil sa ating mga gawa. Pinakamaganda sa isang Kristiyano na lahat ng mga gawa niya ay lagi niyang dinudulog sa Diyos. Napakasarap sa pakiramdam na bawat araw sa paggising mo, lagi tayo nagpapasalamat sa Diyos. Bago sa pagtulog, lagi tayo nanalangin, ingatan tayo sa magdamag. At sa kinaumagahan, lagi tayo magpagabay sa Panginoon. Napakasarap sa pakiramdam. Yung pakiramdam mo na laging sumasama sa iyo ang banal na Espiritu at tinuturuan ka araw-araw. Pero ang tao ngayon, naliliis na tayo sa nais ng Panginoon at sa kalooban ng banal na Espiritu. Bagamat sinasabi natin tayo ay Kristiyano, sabi naman ng iba, naiintindihan naman ako ng Diyos. Kahit na akong busy sa trabaho, naiintindihan naman ako ng Diyos. Kahit hindi ako magbasa ng Biblia, naiintindihan naman ako ng Diyos. Kasi Kristiyano ako. Sabi naman ng iba, nagsisimba naman ako eh. Hindi naman ako nakakalimot eh. Pero pagdating sa labas, iba na yung ginagawa. As pag kakagaling nila simbahan, inuman, pagkatas ng malasing, suntukan, awayan, naglalabasan ng mga problema sa buhay. Yung mga nangyayari sa buhay na hindi dapat na makita sa isang Kristiyano, nangyayari, parang hindi na tayo nagiging totoong Kristiyano sa harapan ng Diyos. Kung bilang isang Kristiyano, madadaya mo yung kapwa mo. O halimbawa, kilala kang Kristiyano, kilala kang mananampalataya, madadaya mo sila. Pero sa mata ng Diyos, hindi mo madadaya. Darating ang araw may magsasabi na, nagpagaling po ako sa iyong pangalan. Ako po ay nangaral ng iyong salita. Pero sasabihin ng Diyos, sino ka? Hindi kita nakikilala. Napakasakit na sabihan ka ng Diyos sa harap-harapan ng napakaraming tao. Yun nga lang, mapahiya tayo na talagang galit na galit tayo kasi napahiya tayo eh. Lalo na pa kaya ang Diyos nang magsalita sa iyo. Nasa ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, ating Panginoong Jesus. Sabi sa Mateo chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay papasok sa karya ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Napakahirap na tayo ay itakwil ng Diyos. Bagamat tayo ay Kristiyano, itakwil tayo dahil sa ating paglihis na piling natin tayo ay Kristiyano, piling natin na tayo ay mananampalataya. Yung pala, iba pala ang ating ginagawa sa harapan ng Panginoon. Sa mata ng tao, madadaya natin. Pero iba. Kaibigan ko, hindi pa tayo nasa dulo ng paghuhukom o nasa dulo ng pagdating ng Diyos. Nandito pa tayo sa proseso ng pananampalataya, paninindigan ng isang Kristiyano, paglapit sa Diyos at paglayo sa Diyos. Maraming problema ang isang Kristiyano sa kaisipan, sa espiritual at sa buhay sa mundong ito dahil dumadaan tayo sa pagsubok. Pero, kaibigan ko, hindi pa huli ang lahat. Nais ng Diyos na tayo ay lumapit sa Kanya. Nais ng Diyos na humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. Layuan na natin yung mga dating ginagawa natin. Yung mga dating
kinahihiligan ng ating mga laman, kinahihiligan ng ating mga kasayahan, yung mga kasayahan na hindi kalugod-lugod sa Diyos, alisin na natin. Iwasan na natin. Kung ang barkada mo nagpapasira ng iyong pananampalataya, iwasan mo sila. O kaya share mo sila ng salita ng Diyos. Kung pagtatawanan kanila at sinabi sa iba mo i-share, wag sa amin, mas marunong ka pa sa amin, o di iwasan mo sila. Ang Diyos na ang bahala doon. Hindi mo na problema yun. Nakita mo na yung sitwasyon nila at ayaw nila ng salita ng Diyos. Di bali tayong pagtawanan, di bali tayong asarin. Ang mahalaga dito, ginaganap natin yung kalooban ng Diyos na may gawa. Hindi lang tayo nananampalataya, kundi gumagawa tayo. Lahat tayong Kristiyano ay dumadaan sa pagsubok, sa hirap, sa mga bagay na pagiging isang Kristiyano. Sa espiritual, nagtatalo-talo ang ating isipan sa mga nangyayari sa paligid natin. Kung tayo ba'y tutuloy sa Diyos, kung tayo ba'y gagawa ng dapat nating gagawin na lihis do sa kalooban ng Diyos para lang tayo umunlad, yumaman. Pero ang plano ng Diyos, kaibigan ko, dito ko na-realize, dito ko naunawaan na lahat tayo, kahit mayaman ka man, mahirap ka man, dukha ka man, ano man ang sitwasyon mo, ano mang katayuan mo, haharap tayo sa Diyos. Diba? Ay, sa Diyos din pala ako haharap susundin ko siya. Susunod ka, pero list yung kalooban mo, ang layo-layo sa Diyos, kasi ang nasa isip mo, naiinggit ka sa mga kasama mo, umuunlad, yumayaman, gumaganda ang buhay. Hayaan mo sila. Pero ikaw na susunod sa Panginoon, yung yaman na mayroon sa kanila sa mundong ito, mawawala. Pero yung yaman na ibibigay sa'yo ng Diyos ay walang hanggan. Lahat nandoon na. Wala ka nang hahanapin. Bibigyan ka ng pagkakataon na magtayo ng sarili mong bahay sa bagong daigdig na ibibigay ng Diyos. Doon sasamba tayo araw-araw, maglilingkod sa Panginoon, at sa bagong mundo na ibibigay ng Diyos sa atin. Malaya tayo makakapagtanim, malaya tayo, lahat kaya nating gawin. Walang kalungkutan, walang pagod, puro kaligayahan sa Panginoon. Kaya nga kaibigan ko, kung tayo ay nangangarap sa mundong ito na umunlad sa buhay natin, walang masama. Pero ang importante dito, guys, isama natin ang Diyos sa ating buhay. Kasi naranasan ko na hindi ko sinasama ang Diyos sa aking mga plano, sa aking mga buhay. Lalo ako nababaon sa pagsubok sa hirap ng buhay. At yung financial na dating sagana sa amin, lalong nawawala dahil hindi na namin nasasama ang Panginoon. Hindi na namin ay ibibigay sa Diyos yung dapat na nararapat sa Kanya. Hindi na namin ay panalalangin yung pera na nanggagaling naman sa Kanya. Kahit natin pinaghirapan ito, galing pa rin sa Kanya to. Hindi tayo magkakaroon ng mga makakain sa mundong ito kung hindi tayo bibigyan ng kaisipan ng Diyos. Yan ang tandaan nyo. Kaya sabi nga sa Santiago chapter 2 verse 17, gayon din naman patay ang pananampalataya, walang kalakip na gawa. Kaya kung wala tayong kalakip na gawa sa ating buhay, nananampalataya tayo pero ilis naman yung ating mga gawa, wala din yun. Useless din yun. Kaya kaibigan ko, bago tayo dumating sa puntong nandiyan na si Kristo, dapat yung puso natin nagagalak sa pagdating ng Diyos. Diba? Nagagalak tayo hindi dahil sa mundong ito yung sumasagana tayo, kundi nagagalak tayo at na-excite na nananabik tayo sa pagdating ni Kristo. Kasi yung bagong pag-asa, yung bagong buhay, kahanda na, kukunin na lang niya yung para sa Kanya. At nawa sana masama tayo doon. Kung tayo ay gagawa ng ayon sa Kanyang kalooban, ng may kasayahan, na nagagalak, hindi napipilitan, natutuwa, at sa tuwing pabilis ang panahon, at sabi nga ng Diyos, pabibilisan niya ang panahon para makasama niya ang mga lingkod niya, at pabibilisin niya yung panahon, sana lalo pang bumilis at dumating na siya para maranasan na natin yung pangako ng Panginoon at hindi na tayo makaranas ng hirap, sakit,
mga anuman na meron dito sa mundong ito at babaguhin niya ito sa kanyang kalwalhatian. Ayan, bago tayo magtapos sa oras pong ito, sabi sa John chapter 8 verse 51, pakatandaan ninyo, ang tumutupad ng aking salita ay hindi mamamatay kailanman. Diba? Hindi na tayo mamamatay. Maabutan man tayo na buhay, aakyat tayo kasama ng mga buhay na sasalubong sa alapap sa Panginoon. Kung tayo namatay, naabutan tayo namatay, gigisingin tayo ng Diyos sa pagkabuhay para maranasan natin ang kaligayahan at biyaya na ipagkakalob ng Diyos sa mga nagtiis ng hirap para kay Kristo, para maranasan ang biyaya ng pagpapala ng Diyos. Ito po si Kuya Art, at muli mga kaibigan ko, nawa may natutunan kayo sa oras pong ito. Yan, pagpalain po ang bawat isa na nakakinig at nanood ng bidyong ito. God bless to all.